Alright. So, tutuloy natin, papaliwanag ko lang sa atin, scientific evidences. So, gusto ko lang munang i-establish yung idea natin, yung mind natin sa ating pag-uusapan. So, ito yung pinaka-introduction na gusto kong maintindihan natin, no? Ang science at saka religion po ay hindi po ito magkalinya. Tandaan natin, magkaiba ito ng horizon ng mga tinatanaw, ng mga tinitingnan. Ano po? Ang science nagsimula dito kina Thales, Anaximander at saka kina Pythagoras. Narinig nyo na po sila? Sila yung nagpasimula ng ancient scientific understanding. Ang kanilang idea is malalim lang sila mag-isip. Thinkers ang tawag sa kanila. Yung tuwing may nakikita sila, bakit ganon? Hinahanapan nila ng paliwanag yon. Bakit ganon? No? Bakit yung araw lumiliwanag ng sobra at di natin hinahanapan na ng paliwanag yon? Doon nagsimula ang science. Nag-isip lang, malalim ka lang mag-isip. No? Scientist ka na nung araw. Okay, so yung idea ng scientific thought o idea galing lang sa hinagap ng mga tao. Okay? Yung mga phenomena ng mga nangyayari, umaalon, ba't may hangin, ba't umuulan, yung mga gano'n, hinahanapan na ng paliwanag yan from their own mind lang. Thinkers lang sila. Diyan nagsimula ang ating kasalukuyang understanding sa science. Yung modern science naman ay nagsimula noong 16th to 18th century. Okay, ulitin ko yung dati sina Pythagoras, mga around 1,500 years ago, BC yan. Mga 1,000 plus BC, before Christ, sila yan. Pero nagkaroon ng modern scientific understanding ang mga tao noong 16th to 18th century lang. Doon lumawak ang maraming mga discoveries, mga studies. During this period, nakilala ang mga pangalang si Galileo, si Kepler, at saka si Newton. Narinig niyo na yung mga pangalan to? Alright? Sila nag-develop ng scientific method tungkol sa physics, sa astronomy, at saka sa math. Ayan, kabilang na dyan sila, Albert Einstein. Pero itong mga nagpasimula. Okay? Itong mga to, ay relihiyoso itong mga taong to. Si Galileo ay Katoliko, no? Si Kepler ay Protestante, Lutheran. Si Newton ay Christian. Tatlong iba-iba. Si Galileo, ibang mindset niya para intindihin ang Biblia bilang Katoliko, intindihin ang Biblia para ipakita na ang turo ng simbahan ang siyang dapat sundin ng tao. Kapag hindi mo sinunod, magiging batayan yon kung bakit ikaw ay tataguriang heretical. At ang heretic nung unang panahon, pinapatay. Pinapatayan. So kung ikaw ay wala sa aral ng simbahan, lalo't ito yung turo ni Galileo, yari ka. Matindi persecution sa'yo. Okay? Si Kepler naman, Lutheran, Protestante yan. Si Newton ay Christian. Lahat ng mga tinitingnan ni Newton, hinahanap niya itong mga paliwanag na ito, nag-iisip siya, at sinasabi niyang ito ay may kinalaman sa Diyos. Christian believer ito si Newton. Okay? So sila mga nag-develop. Now, gusto kong basahin niyo ito ng malakas, While science relies, ready, begin. While science relies on testable empirical evidence and observation on the natural world, religion relies on subjective belief in the Creator who created it. Unsurprisingly, however, the former complements the latter. Ang siyensya daw nagre-rely sa mga natitest nilang bagay. Ano yung mga bagay na natitest? Galing sa ating five senses. Five senses, alam na natin yon. Seeing, hearing, smelling, tasting, and feeling. Okay? Yan. Empirical evidence, may patunay na talagang ito ay nararamdaman. Doon nagre-rely at naoobserbahan, kitang-kita, naririnig, nalalasahan, yan. Pero ang religion, wala lahat noon. Religion, faith lang sa Diyos. Ganun daw yan ang sinasabi nila. Subjective
pag sinabi subjective, kung ano yung sinabi ng Diyos sa Biblia, susundin lang natin. Kahit di natin naintindihan, yan ang religion. Okay? So magkaiba ng horizon ang science at saka religion. No? Hindi pwede magpaliwanagan yung dalawa. Okay? So, yung nilagay ko dito, dinagdag ko dito yung unsurprisingly. Dito tayo mag-uusap ngayon. Unsurprisingly, the former complements the latter. Ano yun? Science, the former, complements the latter. The spiritual belief sa supernatural. So, ibig sabihin, yung science, nagko-complement sa faith natin sa Diyos. Uma-agree, sumusuporta, at nagpo-prove ang science na totoo nga ang Diyos. Yan lang ang ibig ko sabihin dyan. At yan ang i-discuss ko sa atin ngayon. Now, punta tayo sa Bible. Ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya ay Bible. Hindi religion. Tandaan natin yan, ha? Hindi po relihiyon ang pinanggagalingan ng pananampalataya ng mga Kristiyano, kundi ang Biblia. Okay? So, kailan ba sinulat ang Bible? Okay, nagsimula yan 1,445, 1,500 years before Christ. Okay, diniscuss na natin ito nung nakaraan. Ang Book of Job, ito yung Old Testament, ha? Ito yung mga dates of writing. Ayan, hanggang umabot ng 500 BC. So, for about 1,000 years, sinulat ang Old Testament. Okay? Ang salita ng Panginoon. So, yan yung mga dates yan. Nilagay natin yan. So, ngayon, galing dito ang ating paniniwala. Tapos, kailan dumating ang science? Kailan? 16th century lang. That was 400 years ago. And sa kasulat dito, ang Biblia ay sinulat 1,500 years before Christ. Ibig sabihin, 3,500 years from today. In fact, ang Old Testament, mas older pa sa 1,500 years. Ang Book of Job, mas older pa, mga around siguro sabihin na natin mga 1,500 to 2,000 years BC. Sinulat ang Book of Job, more or less. Okay? So ngayon, anong sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16? All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ang sabi dito, all scripture, lahat ng salita o nasusulat sa banal na kasulatan. Magagamit daw ito sa pagtuturo, sa pagtutuwid ng maling pamumuhay, at training in righteousness para mamuhay tayo ng tama. Sabi naman sa 2 Peter 1:21 to 22, above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Alright? So, malinaw na ang ating sinusundang pananampalataya, hindi ito galing sa mga thinkers lamang. Yung mga malalim lang mag-isip. They were moved by the Holy Spirit and they spoke, nagsalita sila from God. Ang mga sinabi nila hindi galing sa kanilang sarili. Amen? So, doon galing ang ating mga pinaniniwalaan. So, what are the 12 scientific evidences na bagamat hindi kaayon sa sinasabi ng Biblia, ang mga na-didiscover nila ay katunayan ng mga sinabi ng Biblia. 12 ito. Number 1, Earth is spherical. Pag sinabing spherical ay ano? Hindi lang siya bilog, kundi bola. Okay? Parang bowling ball. Yan, ano? Ganon ang spherical. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 22, kailan sinulat ang Book of Isaiah? 700 years before Christ. God sits above the circle of the earth. Yan ang sabi ng verse. Okay? So, may hint na bilog ang earth. Hindi siya flat. Okay? Sabi sa Psalms 107 verse 3, and gathered in from the lands, from the east, from the west, from the north, and from the south.
So binanggit doon yung apat na cardinal points, apat na cardinal directions, ang north, south, east, west. At ayon sa study, pag sinabi itong apat na to, ito ay tumutukoy sa spherical dimension, bilog. Hindi ito tumutukoy sa flat earth. Okay? Sabi sa Revelation chapter 7 verse 1, after this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth so that no wind would blow on the earth or on the sea or on any tree. So ngayon, saan ba nanggagaling yung mga hangin? Merong mga north wind, east wind, no? Mga north, ano ito? Galing ito sa horizon na bilog ang pinanggagalingan. So, nagpapakita ng mga verses na ito ay sinasabi na bilog ang earth. But during this time, when the Bible was written, ang paniniwala ng mga tao hindi bilog ang earth. Okay? Ang paniniwala na sa earth ay flat ang earth. Ganun ang paniniwala nila. Lahat ng nasa lupa, pati dagat, nandoon sa ibabaw. Okay? And then, may tendency, kaya huwag kang magtutuloy-tuloy ng biyahe. May panahon yung biyahe nila, babalik na sila kasi natatakot sila, mahuhulog sila sa walang hanggan. Okay? So, ganun ang paniniwala ng mga flat earthers. Alam nyo ba na hanggang ngayon merong ganun? May naniniwala ang tawag sa kanila ay flat earthers. Okay? Now, tingnan natin to. Sino ang unang taong nakadiscover na bilog ang earth? Si Magellan. Nung pumunta siya sa Pilipinas, siya isang Portuguese navigator noong 16th century. Okay? So si Ferdinand Magellan, pumunta siya dito sa Pilipinas, naghanap siya ng Spice Island. So yan, at natagpuan niya ang Pilipinas. Ito yung ruta niya. So nagsimula siya doon sa Seville, sa Spain. He went down south, tapos he went westward. No? Pamunta siya sa Pacific Ocean. He went westward. Nakita niyo si picture? Yung pulang straight line, yun yung si Magellan. Yung dotted lines, patay na kasi si Magellan eh. Galing siya sa Pilipinas. Yung kasama niya na si Elcano. Yung kanyang commander. Okay? At marami kasi sila sa fleet na yan. So, nung namatay si Magellan, yung dotted lines, kita dyan, si Elcano na yan. Siya na lang nakawi. Pero makita mo sa ruta nila, walang bumalik. Okay? Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang biyahe nila. Umikot lang sila. Okay? So, from Pacific Ocean, lumabas siya sa east area, Pacific Ocean pa din. Nakita nyo? Okay? Andun ang Pilipinas, patay na siya doon, at ang dotted line na yan, si Elcano na yan, siya na yung nagtuloy-tuloy. So, gaano katagal ang naging biyahe niya na ikot niya ang buong mundo? 18 months. Titinan niyo yung petsa to petsa, 18 months yan. Ano? Ang biyahe niya noon, matagalan ang biyahe noon. Ano? Ancient period. So ngayon, si Elcano na nagtuloy, pabalik ng Spain, kaya may dotted line siya. So ito ngayon ang nagpatunay na naging successful yung biyahe ni Magellan kasi ang main purpose talaga ng biyahe nila ay patunayan na ang Earth ay round, hindi flat. So, dahil dito, nang matapos ito, lumabas na ang sumusunod-sunod na mga scientific studies bilang katunayan na totoo ang Biblia. So, unti-unti nang nasira yung paniniwala na flat ang Earth. Now, pangalawa. The second na sinabi ng Biblia na hindi alam ng mga tao, Earth free floats in space. Ang dating paniniwala, noong 1500 BC, nung sinusulat ang Bible, unang sinulat ang Bible, ang Earth daw ay nakapatong sa likod ng mga elepante. At yung elepante nakapatong sa tortoise, sa pagong. Ganon. Kung saan galing yon? Ito yung mga pagan beliefs kasi to. At yun ang nagsi-circulate during the time. Okay? So ngayon, noong 1650, modern science period na ito, 1650 CE, science discovered that the Earth actually free floats in space. Hindi siya nakapatong. May iba naman na sa Greek mythology,
Ang Earth daw nakapatong sa likod ni Atlas. Ha? Likod ni Atlas. Sabi sa Job 26 verse 7, God stretches the north sky over empty space and hangs the earth on nothing. Basta nilagay niya lang yan dyan. Hindi siya nakatali, hindi siya umaalis doon. Yun ang matindi. Matagal na nakasulat yan. Tingnan nyo. Itong Book of Job, kailan nasulat? Kailan? Sabi natin kanina? 1,500 to 2,000 BC. Ibig sabihin, nauna pa, dati pa, sinabi na ng Diyos na ang earth ay nakabitin lang, pero ang paniniwala ng mga tao ay nakapatong sa kung ano-ano. Nasusunod natin? So, ibig sabihin, bago pa ma-discover ng siyensya, sinabi na ng Biblia, at ang na-discover ng siyensya, nagsusupport, nagko-complement lang sa sinasabi ng Biblia. Pero ang mga taong nakadiscover na to, ni hindi naniniwala sa Biblia. Naintindihan natin? So, ganun katindi yung certification ng science sa Bible. Pangatlo, dinosaur. May dinosaurs ba sa Bible? Ha? Okay. Meron ako ipapakita muna sa inyo ha. Ang mga scientists po, nung ito yung research ko, kitang-kita ko po dito, maling-mali sila rito. Scientists can only be wrong on this one. Ano yon? The dinosaur age, also known as the Mesozoic era, ito yung prehistoric era, is divided into three major periods. Number one, ano yun? Triassic period. Gaano katagal daw yung Triassic period na yan? 252 to 201 million years ago. Can you imagine 1 million? Gaano katagal ang 1 million years? 100 years nga, ang hirap nating abutin eh. 100 years, umidad ka ng 100 years, no? Mananalo ka na ng 100,000 pag ikaw umabot ng hirap na hirap, hindi maabot ang tao sa 100 years. Ha, historical ang mga taong umabot ng 100 years. Tapos ngayon, ang mga sinasabi ng mga thinkers na to ay 252 million years ang Triassic period. Ang sumunod niyan, yung Jurassic period. Yan, napapanood natin Jurassic Park, ha? Jurassic Park, Jurassic World. Yan, napapanood natin palabas na yan. 201 to 145 million years ago daw yan. Diyan daw nabubuhay yung mga dinosaur. At ang pinaka-latest na dinosaur, sina T-Rex, at saka yung mga Triceratops, nabuhay yan sa Cretaceous period. 145 to 66 million years ago. Alright? Now, tingnan natin ha, ito ang tinuturo ng school. Pag pinapasok natin mga anak natin sa mga non-Christian school, ito ang tuturo ng mga books nila. Ha? Kaya ang mga bata tuwan-tuwa sa mga dinosaurs. Kasi, now, pero, maling-mali ito. No, you cannot imagine 1 million years. Sa Bible nga, 1,000 years, ang tagal-tagal na eh, di ba? 1,000 years kang mabubuhay pagdating ni Jesus Christ sa millennial reign. 1 million years, ang buto ng naagnas na dinosaur in just 1 million years, tingin mo, andyan pa? Mahuhukay pa ng mga archaeologists? Hindi. Agnas na yun, wala na. Lumipad na yun. Pero bakit meron pa silang nahuhukay ng mga buto-buto? Kung yan ay millions of years. You know, bakit millions of years ito? Kasi forever to, eternity. Ito, this only proves that the universe is eternal. Alam niyo kung gaano na raw katagal ang universe? Ilang years na ang universe? 13.8 billion years old na raw ang universe. That's why these scientists don't believe that God created Adam and Eve 6,000 years ago. Alam niyo ba, ang panahon ni Adan hanggang ngayon, 6,000 years ago pa lang. From Adam to Abraham, 2,000 years. Tinuro ko ito nakaraan. Abraham to Jesus Christ, 2,000 years. Jesus Christ to us today, 2,000 years. Nasusundan natin? That's why these scientists, iba yung horizon nila sa horizon ng biblical study. Okay? So ngayon, kaya mali-mali itong mga thinkers na ito, saan nila nakuha itong mga panukat na to?
Okay? Ibang study yan, hindi natin didiscuss yan ngayon. Pero I would only say, maling-mali po ang mga nakasulat sa mga school books. Okay? Ano pang sabi niyan? No? Ang Earth daw ay 4.6 billion years old na. Sinulat ko talaga dito yung number ng 4.6 billion. Nakita nyo? Can you imagine ganun kadaming zero ang edad ng Earth? Ang dinosaurs daw ay nandito sa Earth 230 to 65 million years ago. Ganun daw siya katindi. Alam, hindi mo na mahuhukayan. Kung yan ay nag-fossilize na, yung mga buto ng mga dinosaurs na to this old, hindi na nila mababrush ang buhangin noon. Wala na yun, lumipad na. Matagal na. Kung talagang ganon. So, doon pa lang, we cannot agree. Questionable. Now, kailan unang na-discover ang unang fossil ng dinosaur? 1819. Alright? Ang kauna-unahang nag-breakthrough na nakadiscover niyan ay si William Buckland. At pinapublish niya noong 1824 ang kanyang mga findings. Ayan, na-brush off niya yung mga buto-buto ng mga dinosaurs at pinangalanan niya. Siya na lang nagbigay ng mga scientific names nito. Kaya yung mga scientific names natin, na mga alam natin, thinkers lang nagsulat niyan, nilagay lang nila, sinundan na natin. Okay? So kung ano yung sinasabi nila, yun na lang yung alam natin. Pero alam nyo ba itong Megalosaurus? Si Jelby, alam niya to. Bebu. Okay? Megalosaurus. Okay? Alam nyo ba, na 3 lang nilagay ko dyan, pero 4 na beses na yan binago. Na mali yung unang findings nila. Noong 1850s, no, ganyan daw ang drawing, ganun ang pinapalabas nila sa picture. Malaki ang Megalosaurus. Tapos noong 1900s, naging tumitindig na, 2 paa na lang ang lumalakad. Ngayong 20th century, actually, 2022, year 2022, ito na yung mga picture na pinalalabas nila. Nagbabago. Ibig sabihin, unreliable ang science. Amen? So, nagbabago sila. So, ang tawag dito, scientific name to Megalosaurus bucklandi kasi si Buckland ang unang nakadiscover nito. Ano ba talaga ang truth about dinosaurs sa Biblia? Meron 2 dinosaur na binanggit sa Biblia, Behemoth at saka Leviathan. Okay? Basahin ko sa inyo kung kailan lang meron, itong paniniwala ko ayon sa Biblia, Job chapter 40 verse 15 to 24. Anong sabi? Masdan mo. Anong sabihin pag sinabing masdan mo? Pag ikaw sinabihan ka ng masdan mo, Jen, masdan mo. Ang pag sinabi sa iyo yun, anong ibig sabihin? Tinan mo, may pinapakita. Ibig sabihin, during this time, nakikita nila ang dinosaur. Sinasabihan siya ng Diyos, Job, masdan mo ang dinosaur, Masdan mo yan. Para matuto ka sa lesson na ipapakita ko sa'yo. Masdan mo yan. Tingnan mo yung tsura ng dinosaur. Nakikita ni Job ang dinosaur. Kailan sinulat ang Book of Job? 1,000 to 2,000 years BCE lang. Ibig sabihin, may dinosaur pa during that time. Hindi na buhay ang dinosaur ng million years ago. At yung mga dinosaur na matay, mga taong namamatay nung unang panahon, nakahalukay pala, nababrush off pa ng mga archaeologists ang mga buto nila hanggang ngayon. Nasusundan natin? Kaya mali-mali ang science sa million years na yan. Okay? Masdan mo ang behemoth na aking ginawa kung paanong ikay aking ginawa. Kung paanong ikay aking ginawa, Job. Masdan mo ang behemoth. Ibig sabihin, oo, kasabayan ito ng tao. Nasusundan natin? Okay. Alright. Tuloy nyo na lang basahin. Mahaba kasi yan 15 to 24, mahaba yan. Yan ay description sa behemoth. Ano ba yung behemoth? Di natin alam ang itsura niyan. Pero meron na lang picture dyan ang mga thinkers kung anong itsura. Now, ang behemoth na tinutukoy dito, base sa description ng Job chapter 40, ay ito yung Brachiosaurus.
na napakalaki. Alright? So, anyway, ang pangalawa na sea creature sa Bible ay Leviathan. Isang gigantic sea creature ito. Saan ito mababasa? Job chapter 41. So kung kanina chapter 40, dito naman chapter 41. Kailan sinulat ulit ang Book of Job? 1,500 years BCE hanggang 2,000 more or less. Ang Isaiah, nababasa rin itong Leviathan na to sa Book of Isaiah 27 verse 1. Kailan to sinulat? Ang Isaiah? 700 years before Jesus. Okay? Pang-apat, giants. May giants ba sa Bible? Malinaw yon, meron. Pero alam nyo ba na maraming hindi naniniwala sa giants? Okay. Alright, babasahin ko ang Genesis chapter 4 verse 6. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon, kahit pagkatapos noon. So, itong mga araw na tinutukoy dito, ito yung before the flood of Noah. Mga araw na yon, before the flood of Noah, mayroon ng mga higante. Alright? At pagkatapos noon, yun si Goliath, panahon nila David, ito na yung kabilang doon sa pagkatapos, may mga higante before and after the flood. Meron pong mga nakapagpatunay at nakapagsabi na si Noah daw po at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay higante. Alam niyo ba kung nakita nila ang sarcophagus ng asawa ni Noah, si Mrs. Noah? Alam niyo kung ilang feet yung sarcophagus? Yung box ng kung saan doon nilagay si Mrs. Noah at si Mrs. Noah doon patay na buto-buto na tapos may mga ginto-ginto siyang mga kung ano-ano dito. Alright, alam niyo kung ilan? 18 feet. Imagine mo 18 feet na sarcophagus. Sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. At ang mga anak ng Diyos na tinutukoy dito, hindi ito yung mga believers kay God. Ito yung sinasabi sa Book of Enoch. Ano? Sinasabi na ito ay mga fallen angels na very mga matatalino at mga malalakas na mga tao. At ang mga anak nila nagiging mga magagaling na mga tao nung unang panahon. At doon nagkaroon sila ng lahi ng mga higante. Okay? Now, ito yung mga verses sa Bible na mababasa mo kung saan merong mga giants. Sanda ng mga pangalan ng mga giants. Si Goliath ay isa sa mga pinakamaliit na giants. 9 feet lang siya. Okay? 9-footer lang si Goliath. May mga giants no na 25-footer, no? At meron pa atang mga umaabot sa 50 feet na giant. Ano? Sabi ng tatlong spies nung pumunta sila sa inispiyahan nila ang magiging promised land. Sabi nila para lang kami mga grasshoppers, ang lalaki ng mga tao doon. Paano natin sila kakalabanin para lang kaming grasshoppers? Ganun kalalaki mga tao doon. Kaya totoo ang giant. Amen? Biblical. Ayan, may mga pangalan yan ha. Pag may pangalan sa Bible, ibig sabihin hindi yan metaphorical. Totoo yan. Ha? Alright. Meron lang ako ipapakita sa inyong isang clip. Okay? Isang clip na bago lang ito nangyari. Ha? Ready? A peculiar incident happened during the height of Operation Enduring Freedom in 2002, after a group of soldiers went missing. A rescue unit was sent to investigate. The team came across a cave with scattered army equipment around but no sign of the missing soldiers. And that's when they chanced upon the Kandahar Giant. The Kandahar Giant was 13 feet tall with fiery red hair, 6 fingers, and 2 sets of teeth. It even killed one of the Special Forces soldiers with a spear before the rest of the unit brought it down with 30 seconds of sustained gunfire. And after they radioed it in, the army took away its corpse and has hidden it ever since. The soldiers were forced to sign non-disclosure agreements so the government could keep them all quiet. But eventually, the soldiers broke their silence because, as one of the men would later say, the people have a right to know the truth. Itong ilang mga links na
ibibigay ko mamaya para i-paste doon i-pin doon sa ating video para i-click nyo lang tong links na to para makapag-research kayo more about the Kandahar Giants. Ito kasi nagkaroon ng nagkabayaran ito para hindi maiulat no. Ayaw ng Amerika na ipaalam itong pangyayaring ito. Okay? So, now may mga discoveries po recently na proving that there are giants. So, noong 1912, okay, yung kasing video kanina, ano yun, latest yun 2000 something yun yung Kandahar Giant. Okay? Noong 1912, 4 feet long na paa na talampakan na discovery nila. Okay? Merong 25 feet tall na kalansay. Alright? Na binuo nila at inilagay nila sa museum. Naka-museum ito. Alright? Noong March 2012, okay? Ganong kalaking daliri. Nakita na kayo ng ganong kalaking daliri. Alam nyo ganong kalaki yan? Ayan, 17.6 centimeter yung isang buto ito. Ang 17.6, kung ito ay 10 centimeters, dagdagan mo ng isa pang ganyan, so mga ganong kahaba ang 17.6. So, ganito siya kalaki na daliri. Ayan. Tingnan nyo yung pera. Ayan, pera sa baba. Ganun kalaki, mas malaki pa siya sa pera. Imagine mo gano'ng kalaki itong higantin to. Binenta ito sa black market at para hindi siya ma-news, no? At ang kanyang pribadong buhay ay mawagwag ng mga balita at mga naghahabol sa kanya, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pero nilabas lang nila yung mga picture bilang katunayan na meron talaga totoong mga naaagnas ito na petrified na daliri ng giant. Okay, so mayroong giant sa Bible, napatunayan na totoo ang Bible. Number 5, water cycle. Ito, alam natin to. Okay, yung tubig nag-evaporate, pumupunta sa ulap at nagko-condense. Pag sabi nagko-condense, sumisiksik, kumakapal. No? Pagkatapos nun, nagpiprecipitate, bumababa na siya bilang ulan. Umiikot lang. Umiikot lang, water cycle. Ito ay matagal na itong sinabi sa Book of Job again. 1,500 to 2,000 years ago, pero 1580 lang ito na-discover ng thinker o scientist na si Bernard Palissy noong nabigyan niya ng theory ang water cycle. Yan ang sabi sa Job, chapter 36, he draws up the water vapor and then distills it into rain. The rain pours down from the clouds and everyone benefits. Ganun lang ang cycle ng water vapor, nag-evaporate, distillation, ito yung condensation, and then bumababa, precipitation. Biblical. Hindi nila alam ito. Na sinabi na pala ito ng Bible long ago. Some scientists who don't believe the Bible, they start to believe the Bible. Okay? Oceanography. Okay? Ano naman tong oceanography? Oceanography, also known as oceanology, is the study of the physical and biological aspects of the ocean. Alam niyo pa yung mga dagat? Yung palang dagat, may mga daan-daan pala yan. May mga highway yan. Na pag sumunod ka sa highway, sa daloy ng tubig, mas mapapabilis ang biyahe mo. Ay, ang mga biyahe nila nung unang panahon, ang tatagal ng mga biyahe nila, pero nung madiscover ito, napapabilis ang biyahe ng mga naglalayag. Alam niyo mga barko nung unang panahon, yung 'di ba, tinataas lang nila yung layag, 'di ba? Tapos binublow ng wind. Okay? Binublow lang ng wind. Pag sumabay ka sa kung saan yung pathway, kung saan ka papunta, halimbawa papunta ka Amerika, sasabay ka sa path of the seas. No? Pag sinabayan mo 'yon, mas mapapabilis ang biyahe mo. At ang nakadiscover nito, Christian, kaya niya na-discover ito, ay nabasa niya sa Bible, sa Book of Psalms, merong path of the seas, may daan ang mga dagat. Na-discover niya na meron. Because of that, nagkaroon ng breakthrough knowledge. Ang lahat ng mga paglalayag at pagbabiyahe ngayon, lahat ng mga maritime schools ngayon, sinusundan yung kanyang chart, yung kanyang itinuro, kung kaya bumibilis na ang biyahe. Napapaaga ng mga 30 to 45 days ang biyahe.
pag sumabay sila sa path of the seas. Nakasulat na yan sa Bible. Psalm 8:8, the birds of the air and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Pansinin yung mga migratory birds. Ang mga migratory birds, alam nila kung saang path sila bibiyahe. Sabay-sabay silang lumilipad, ang dami-dami nila. Galing sila sa Australia, pupunta sila ng Africa, ng ibang bansa. Meron silang sinusundang path. Alam nila yun by instinct. Pero tayo hindi natin alam, nalaman lang natin sinabi ng Bible at because of the scientists who found it. Amen? Sinong nakadiscover niyan? Si Matthew Maury, 1825. He is the father of modern oceanography. Ginawa niya ng chart yung mga dagat kung saan papuntang bansa, saang lugar. Pag sumunod ka doon, mas mapapaaga ang biyahe mo. Okay? Kasi hindi ka kumukontra sa current ng dagat. Sumasabay ka at dinudulas na lang yung biyahe mo ng current ng dagat. Ang galing ng Diyos, ano? Ginawa niya ang dagat para sa mga maglalayag, para meron silang dadaanan. Okay? Alright. His most notable work was in the study of sea currents and wind patterns. He made this information accessible to all ship captains for the first time, which greatly improved navigation and safety at sea. Pagka kasi sinasalubong mo yung current, may posibilidad na itaob ka ng dagat at ang hangin. Pag sinasalubong mo yung hangin, dapat ang hangin nasa likod mo para itulak ka lang. Pampito, eto na. Medyo malalim-lalim ito the laws of physics. Okay? So, there are two laws of physics. The first law is the law of thermodynamics. The law of thermodynamics means law of energy conservation, and the law of entropy is the second law of thermodynamics. Ano ba thermodynamics? Sabi thermo is, dyan galing salitang thermos, yung hot. Heat. Ibig sabihin yan. Pag sinabing thermo, energy yan. Energy ang pinag-uusapan. Okay. Tingnan muna natin yung first law of physics, first law of thermodynamics, the law of energy conservation. Sino bang nakadiscover nito? Noong 1822 si Rudolf Clausius. Grabe din tong taon to, matindi ito. Sa kanya nagsimula ang lahat ng mga pag-aaral ng siyensya ngayon. Okay? 18th century. O sabihin na natin 19th century yan. Okay, he is a German mathematician and physicist. All right? So, sabi sa first law of thermodynamics, the law of energy conservation, this law states that energy can neither, everybody say neither or neither be created nor destroyed. Ibig sabihin ng energy, hindi mo pwedeng i-create. Kumbaga, nandyan na ang energy. Kailan nagsimula, hindi nila alam. Basta daw, nandyan na lang ang energy. Hindi kasi sila naniniwala that God created energy. Okay, basta nandyan ang energy, kailan nagsimula, basta ang energy daw cannot be created nor destroyed. Hindi pwede, kung ano yung energy, halimbawa 100 ang energy nito, nagpalit siya, 100 pa rin ang katumbas noon. It cannot be destroyed. It cannot be dissipated. It can only be transferred or changed from one form to another. Bigyan ko kayo ng konting picture dito, no? Halimbawa, yung energy ko sa pagsasalita, kaya meron akong energy magsalita ay sapagkat kumain ako ng tanghalian. Yung energy ng food, na binibigay ng food, na napunta sa katawan ko, nag-convert, nag-transform into a different energy, kaya sa physical, malakas ako magsalita. Kapag ka ako'y hindi kumakain, no, nagfa-fasting tayo, diba? Nag-fasting ka, hindi ka kumain, wala kang energy, hindi mo kayang kumilos ng malakas, ng mabilis. Naintindihan natin? Nagta-transform lang ang energy from one form to another. Yung sasakyan, pag hindi mo nilagyan ng gas, yung energy na galing sa gas, no, wala. Okay, pag nilagyan mo ng gas, nagta-transform yon doon sa heat ng engine, nagta-transform yon into energy, kaya umaandar yung sasakyan. Ganun lang paliwanag ng law of energy conservation, o the first law of thermodynamics. May pupuntahan tayo dito kung bakit natin ito pinapaliwanag. Alright, in the beginning, sabi sa Bible, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. Okay? Ano ba yung heavens and earth?
Ha? Ito ay matter. Ang heaven and earth ay matter. Okay, what is matter? Anything that has weight and occupies space is matter. When God created the heavens and the earth, He created matter. At anumang matter, whatever matter, it is a mass. Ibig sabihin mass, merong physical thing. Okay? So, God created matter. Then God said, verse 3, let there be light. And there was light. God created energy. Saan galing ang light? Sa energy. So, God created light. God created matter. Ang sabi ng science, no, energy cannot be created, but God created energy. They don't believe in God kasi. So, the fact na ang energy, according to science, truth naman, ang energy cannot be created. So, I cannot create my own energy. Naintindihan natin? It's like, kung ako'y patay na, I cannot make myself alive again. Nasusundan natin? Kung ako'y may sakit at I'm about to die because of my sakit, yung taong may sakit at mamamatay na, he cannot create his own energy to live again. Only God can create. Nung sinabi niya, Lazarus, come out from the grave, He created energy for Lazarus to come out. Nakuha natin, only God can create energy. Only God created light. Without God, there's no energy, there's no light. Ito, bakit ba yan may ilaw? Because of energy. Nasusundan natin yon. Ganun lang yon. So, biblical, nakasulat sa Bible, itong mga nadidiscover ng siyensya. Okay? Yung law of thermodynamics, first law of thermodynamics, galing sa Bible, Genesis 1:1 and 3. Okay, anong sabi sa Genesis chapter 2, verse 1 to 2? So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. Everybody say this with me, completed. Completed. Pag sinabing completed, past tense, tapos na. Hindi mo na pwedeng dagdagan, hindi mo na pwedeng baguhin. On the seventh day, God had finished. Oh, everybody say the word again, finished. Finished. Okay, God had finished His work of creation, so He rested from all His works. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo dito sa earth, tapos na. Now, saan papasok itong sinasabi dito? Itong sinasabi dito, lahat na meron tayo dito sa earth na nakikita natin, na ginawa ng Diyos, ay hindi na pwedeng mabago ulit. Na? Saan galing ang idea ng evolution? Na nagbabago mula sa amoeba, nagiging tadpole, yung tadpole nagiging unggoy ba yon? Palaka ba muna? Okay, yung palaka naging unggoy, yung unggoy. Saan ka nakakita na may nag-develop na ganon ever? Hindi napatunayan ng science ang evolution. Walang ganon. Lahat ng tao namamatay na lang. Amen? Yung mga animals, di ba dapat hindi sila naging extinct? Bakit ang mga animals nagiging extinct? Hindi yung mga species nila hindi nag-i-evolve. Nasusundan natin? Kasi hindi pwedeng i-recreate ang matter. Sabi ng science. So they break their own law. Ika nga. Pero tatama mo ang Bible. Kumpleto na. Tapos na ang creation. Hindi na pwedeng ma-recreate ang tao. Ang tao daw kasi unggoy. Payag kayo na unggoy. Galing ka sa unggoy. Sinong galing sa unggoy? Taas ang kamay. Kabayo. Nag-evolve sa kabayo. Okay. So, hindi. God created you and me. God created human beings in His image. Amen? So, yan yun. Ano? So, yung discoveries ng mga thinkers na ito, ng mga scientists na ito, ay sila rin ang nagpapatunay sa kanilang kamalian at pinapatunayan nilang tama ang Bible. Without them even thinking na sinabi na pala ito ng Bible. Ganun katindi ang Bible. Alright, ang sabi sa Colossians 1:16 to 17, in Him, all things hold together. Everybody say hold together. Hold together. Lahat ng bagay ay nananatili. Kung wala si Lord, hindi mananatili itong ganito.
Nasusundan natin? In Him all things. Upholds all things by the word of His power. So this is, si Jesus Christ pa naman ang tinutukoy dito. Si Christ na nag-create ng lahat ng ito, siya ang nag-uphold ng lahat ng bagay. Kung wala si Lord, wala na tong earth na to. Matagal na rin itong nagunaw. Alam niyo ba yon? Alright? Papakita ko sa inyo mamaya. Dapat ubos na ang tao eh. Okay. Pakita ko sa inyo mamaya. Dapat wala ng tao ngayon, ubos na. Walang tira. Parang dinosaurs na. Extinct na ang tao. But because of God, because of Jesus, nanatili. Okay? Now, tuloy natin. Second law of thermodynamics, law of entropy. Everybody say entropy. This law states that the universe is running down. Everybody say running down. Nauubos. Pababa. Pabagsak. So, ang nangyayari sa creation, sa earth, ay going downhill. No? Disorder, pasira ng pasira. And increasing in disorder, entropy is a measure of disorder. Okay? Yan daw ang second law of physics. Lahat ng bagay daw sa mundo, pasira ng pasira. Yan ang findings ng mga scientists. Okay, sabi sa Genesis chapter 3 verse 17 to 19, ito naman ang sinabi ng Diyos. Ito, tinagalog ko na. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Kita mo yung ginawa niyang magandang lupa, sinumpa niya. Kaya ang magandang earth na to ay going to entropy. Papasira ng papasira dahil sinumpa ng Diyos. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So, dineclare na ng Panginoon ang entropy ng tao. Dineclare na ng Panginoon ng Diyos ang destinasyon ng tao. It does not matter if you become a believer. No? By grace of God, binigyan kanya ng favor na hindi ka mamamatay. May 3 taong binigyan ng Lord ng favor eh. Alam nyo, sino ang 3 taong binigyan ng Lord ng special favor na hindi namatay? Kilala nyo? Si Enoch, si Elijah, at saka si Elisha. Hindi namatay yun. Basta na lang, kinuha na lang sila ng Panginoon, nag-rapture na lang sila. Pero lahat ng tao ay downhill, running down. Magdadanas ng lahat ng mga sinabi dito because of curse, because of sumpa. So yan ay nakadeclare na for all time. Ganun na ang destinasyon ng tao sa mundo. Kaya kung nakakadanas ka bilang Kristiyano, nagdadanas ka ng sobrang kahirapan, ng kamalasan, lahat ng kapangitan na nagdadanas, huwag mo sisihin ng Diyos. Nandito ka sa earth, kaya dumadanas ka ng ganun. At kabilang ka sa mga kapangitang sumpa ng Diyos because we are all sinners. By grace, only by God's grace, why we are saved. Amen? Kung gusto mong ma-experience, hindi na ma-experience ang entropy, disorder, at saka sumpa na ito, dapat umalis ka na dito sa earth. Dapat kunin ka na ni Lord. Si Pastora Lolit, papalad na yon. Amen? Wala na siya doon sa sitwasyon natin ngayon. Amen? Okay. Tingnan natin dito. After Eden. Everybody say after Eden. Pagkatapos nila Adan, ito ngayon ang sabi ng mga tao, puro na trahedya. Floods, earthquakes, cancer, terrorism, murder, racism, wars. What kind of world do we live in? Judged, cursed, fallen, anti-God, sinful, lost, broken, etc. Mga balita, puro trahedya ang napapanood natin. Ang tao nagkakaroon ng mental disorder, mental entropy. Ang tao nagkakaroon na ng psychological problem. No, nagiging bipolar. May taong bipolar, may topak, may taong hindi mo maintindihan, ano? So, yan ay bahagi ng entropy. At na-discover ito ng science. Scientific po yan. Alright? So, yan. Pansinin niyo yung gera. Tapos na World War II. Anong kasunod ng World War II? Yun.
Galing, ha? Ha? Saan mo natutunan yan? Okay. Dati, pansinin nyo to, dati-rate, ang mga gera from one country to another lang, lalaban lang sila. Ha? Yan lang ang history ng ancient period. Pero nitong later times, anong nangyari? Nagkaroon ng World War I, sundan pa ng World War II, at darating pa ang World War III na sinasabi nila. Listen carefully. Pasama ng pasama ang mga nangyayaring masasama. Naintindihan natin? Yan ang entropy na at ito ang sinasabi ng science. At ito ay dineclare na ni God noon-noon pa. Ngayon lang na-discover ng science. Biro mga gera ngayon, dalawang bansa lang nag-aaway. Ngayon makikialam na ang Amerika, makikihalo na ang Iran, makikihalo na ang Russia, makikihalo na ang Australia. Magkakagulo-gulo na. Naintindihan natin? Because of what? Because of United Nations. Ayan. Nagkakasundo ng mga bansa. Sige, inapin lang yung katropa nating bansa. Sugurin natin yan. World War na. Naintindihan natin? So, mas malala na ang gera ngayon kaysa gera nung unang panahon. Ano pa? Floods. Okay, floods and earthquakes. Kabi-kabila. Alright? Alam niyo ba na sa Amerika, mas grabe mag-flood kaysa sa Pilipinas? Grabe ang floods doon. Okay? Poverty. Sa Asia naman, sa mga third world countries, grabe rin ang poverty. Hindi sila makaangat-angat sa buhay. Ito ay bahagi ng entropy. Ito ay bahagi ng disorder. At bakit? Alam nyo, kahit Kristiyano, dumadanas nito. Amen ba? Hirap na hirap. Hindi makaalis. And everybody say entropy. The second law of thermodynamics na hindi mo madaling baguhin. Okay? Ano ba? Political unrest and struggle. Alright, panay ang mga rally, mga away nila, debate, etc. Ato mga birth anomalies, mga birth defects. Alright? Walang kamay, walang paa. May Diyos ba? Akala ko ba si God ang gumawa ng tao? Bakit ganito? Ba't walang paa yan? Ba't bulag yan? Ba't bingi yan? Ba't pipi yan? Ba't putol ang kamay niyan? Ano? Mga birth anomalies. Huwag natin sisihin ang Diyos. Nandito tayo sa lugar na sinumpa. Amen? May tendency ng anak mo ay ganon. Ano? Si Jabin, yung heart niya, yung apat na ugat ng heart niya, sa halip na nasa, ano daw, kanan, kaliwa nakalagay, saan nakalagay? Sa kanan. Kaya, ginastusan ng operasyon, tinanggal ng doktor, inilipat sa kaliwa kasi mali ang pagkakagawa. Ha? Mali. Okay? Naintindihan natin? Si God ba gumawa nun? Kaya mali ba si God? Okay? Naintindihan natin? Ang dami mga birth anomalies. Ito, kilala nyo. Kilala niya. Nag-asawa yan. Ang ganda ng asawa niyan at ang gaganda ng mga anak niyan. At buo ang anak niyan. Ano? At very happy sa kanya ang kanyang wife. Okay? Tingnan niyo yung mata. Dila. Sino may dilang biyak dito? Ayan, ho? Ano pa? Tenga namamaga. Wala sa forma yung tenga. Ng mga birth anomalies ito, mga birth defects. Kaya pag nakita tayo ng mga ganon, no, may kapansanan, ito ay hindi kagagawa ng Diyos, ito ay bahagi ng entropy. Amen ba? Ng disorder natin dito sa earth. Ano pa? Mga animals na naging extinct. No? Yung mga animals, hindi na sila nawawala sila. Create ni God, nawawala. Hindi sila ma-recreate. Kasi energy daw cannot be created. Only God can create them. Kapag tapos na sila. Nasa susundan natin. So, hindi papasok dito yung evolution. Mali-mali yung idea ni Charles Darwin. Okay? Ayan ang mga extinct, mga mammals, extinct na mga animals, wala na. Okay? I-research nyo na lang, masyadong maliliit. Okay? This world is a deteriorating world. Everybody say deteriorating. Okay? Daniel chapter 12 verse 4. But you, Daniel, keep this prophecy a secret, seal up the book until the time of the end. The time of the end, ito yung end time na tinatawag. Ito yung matatapos ng mundo. When many will rush
Here and there, a knowledge will increase. Kaya tumalino ang mga tao nitong 16th to 18th century. Nagkaroon ng mga scientists, fulfillment yan ng Daniel 12:4. Na dito na matutupad, na tatalino ang tao, knowledge will increase. Kaya tayo, mga IT, mga marurunong sa internet, no? Alam natin ang mga worldwide news, etc., no? Nakasulat yan sa Daniel chapter 12, knowledge will increase. Nasa end time period na tayo, tandaan natin. Amen? Yan ang sabi diyan, no? All right. Sabi sa Psalm 14 verse 1, fools say to themselves, there is no God. Kung kailan tumalino ang tao, kung kailan niya nakita na meron Diyos, Diyos gumawa nito, sa kanya nasasabi walang Diyos. Diba? Dami mga nagsasabi yun. Ang Amerika, dati sa pera nila, nakasulat doon, in God we trust. Wala na. Anong na nakalagay doon? Ano nakalagay doon? Illuminati na. Nawala na yung in God we trust. Ha? At lumaganap na ng husto ngayon sa buong mundo ang LGBTQ, etc., no? Ha? Plus. Ngayon. At yung marriage ng same-sex marriage, talagang we're getting out of the line, ika nga. This is deteriorating world. Amen? We are living in a deteriorating world. Huwag tayong mangarap ng husto sa mundong ito. No? Kaya serving the Lord is all the best we can do. No? Konting blessing ng Panginoon, may sarili kang nakapagpatayo ka ng bahay, nagkaroon ka ng konting kalwanan sa buhay, sapagkat masipag ka, magaling ka, marunong ka, binigyan ka ng talino ng Panginoon. Huwag mong ubusin ang panahon mo sa mga bagay na yan. Sa deteriorating world, gamitin mo yan sa Panginoon. Don't waste your time without serving the Lord. Amen? No, the best that you can do each week, huwag kang mawawala ng linggo na hindi ka nakapaglingkod sa Panginoon o nag-church man lang o nakinig sa salita ng Panginoon, because that's the best thing that you will ever hear throughout the week, the Word of God. Amen? The best book that you can ever read throughout the week is God's Word. Tandaan natin yan. Pumasok ang isa sa pinakasikat at pinakamatalinong tao sa mundo. Okay? Si Albert Einstein. Okay, 19th century niya, pinakahuli na siya ng mga sikat na sikat, he's a German theoretical physicist. Sa kanya nanggaling yung E equals mc2, energy equals mass multiplied by speed of light squared. Napansin niyo yung equation ni Albert Einstein? Di ba nabasa na natin yan? Mass, speed of light. God created mass, matter. God created light. Create ni Lord lahat ng ito. Na-discover na lang ito ni Rudolf kanina at saka ni Albert Einstein. Yung mga discoveries nila, matagal nang nakasulat sa Biblia. Alright. In the beginning, God created the heavens and the earth. Mass or matter created. God said, let there be light, and there was light, energy was created. So, na-formulate na lang ito ni Albert Einstein na ito palang lahat daw dito sa universe ay puro energy lang ito at saka light. Kaya ka may katawan, kaya ka tao, energy yan. At saka light. Kung wala kang light, wala kang energy, wala kang mass, wala ka rito sa earth. Everything daw in earth ay energy. So, na-develop ito ngayon hanggang na-create ang atomic bomb. Okay? Nasusundan natin? Alright. Ang atomic bomb, ang galing ito sa computation na E equals mc2. Okay? Energy at saka light. Na-formulate ito hanggang na-create ang pinaka-malakas na bomba sa lahat, ang atom bomb. Hanggang na-develop yan into hydrogen bomb. No? At ito ay meant ni Albert Einstein for good, hindi for bad. Pero ang kanilang mga ginawa, nakatulong para makasira. Nasusundan natin? Kasi we are in a deteriorating world. Nasusundan natin yon. Nakasulat na yan sa Bible. Alright?
So ang Hiroshima, Japan, binombahan sila ng Amerika noong August 6, 1945. Ang namatay doon, 129. Kung alam lang ito ni Albert Einstein na yung kanyang formula na ginawa ay magiging susi, hindi niya gagawin yon. Binombahan ulit after 3 days ang Nagasaki na probinsya. 226 naman ang namatay doon. So delikado itong mga bomba na ito. At dati-dati, ang meron lang nito ay Amerika. Ngayon, halos lahat ng mga superpowers, mga bansa, meron na ito. Anong mangyayari kaya sa mundo kapag nag-World War III at naglaban-laban? Amen? Delikado na. Alright, ito ang itsura ng Japan, ng Hiroshima. Ano? Bago, before and after. Yung bago binombahan, ayun, punong-puno ng mga kabayan, ng mga buildings. Aerial view ito ha. Noong pagkatapos bombahan, anong nangyari? Ayun na, luminis. Ganon din ang Nagasaki. Ubos lahat ng building. So, ground zero, mapapansin mo yung ground zero, walang butas. Yung pinakagitna, bakit ang atomic bomb pag sumabog walang butas, hindi humuhukay sa lupa? Kasi dissipation lang yon. Hindi siya katulad ng bomba na sasabugin mo yung lupa. Pag sumabog yun, maaagnas lang lahat ng bagay. Mabubura lang. Ganon. At sasabog ang atomic bomb about 8 meters away from the ground. Doon sasabog. Ang makikita mo lang daw, liwanag. O basta mabubulag ka, sobrang liwanag. Pag nasa malayo, kapag nakita mo, ano nangyari? Ba't lumiwanag? Ganon lang. Pero walang butas sa lupa. Hindi magkikreate ng crater. Nakukuha natin. So, ganon katindi kasi light lang yun eh. Light and energy lang siya. Grabe ano? Nasusundan natin. So, and God created all this. Even God's creation became a deterioration of this cursed world. Kaya huwag tayo masyadong mahirati sa earth na to. So, maglingkod na lang tayo sa Panginoon. So, pangwalo, light waves. Waves and radio waves. Nakasulat na rin to sa Bible, pero bago lang yan na-discover ng tao, 1894. Dami mga na-discover ng 18th century, 19th century, no? Si Guglielmo Marconi, he began to develop a wireless telegraph. Yung mga cellphone natin, yung wiring, halimbawa, transfer ka ng fund. Mag-transfer ka na ng fund. Lahat ng yan, wireless, ano yan, magwa-wire ng fund, mga funding na yan, dito nagsimula yan kay Guglielmo Marconi. Ang gagaling nila, no? Alright? Sabi sa Job, daming alam si Job, ano? Alam niyo kung bakit kay Job nakukuha lahat ng ito? Alam niyo ba? Di ba si Job pinaranas ng Lord ng matinding sakit at kahirapan, namatay mga anak niya? Wala na siyang ginawa kundi makipag-usap sa Diyos. Dami niyang tanong sa Diyos. Tanong. Dami niyang mga tinanong sa Diyos. The whole book of Job, from chapter 3 hanggang last chapter, ang daming mga problema at mga pakikipag-usap niya sa Diyos. Sumagot ang Diyos. Nung nagsalita na ang Diyos sa kanya, ito na mga sinabi ng Diyos. Kaya yung mga verses natin galing sa book of Job eh. Ha? Okay, mga revelation ng mga bagay na hindi alam ng science. Can you send out lightnings that they may go and say to you, here we are. Lightnings, radio waves ang tinutukoy doon. No? Ang lightning kasi radio wave yan. Energy radio wave yan na kung saan isi-send mo at pag sinend mo, yung mensahe mo makakarating. Here we are. Okay? So, na-discover yan, pero nasa Bible na yan, nakasulat. So, yung ating ini-enjoy ngayon na technology, kamukha nito ang aking aparato, yung aking cellphone, hindi naman nakakabit yan sa TV. Hindi yan naka-wire sa TV, pero bakit lumalabas sa TV? Radio waves yan. Light energy yan. Okay? So, ang technology natin ngayon, galing ito noong 1894 at ito ay sinabi na sa Bible noon pa. Pangsyam. Everybody read that. Life is in the blood. Ready, go. Ang buhay ay nasaan? Nasa dugo. Okay? Nung araw, nung 18th century, hindi pa nila alam, pag nagba-bloodletting sila, nakita niyo yan, pinapadugo nila ang sarili na sinasahod sa pinggan. Ngayon, na lang. Pag sa Red Cross, diretso na, higa ka na lang, may hawak ka lang na bolang kanon, tapos, nung araw, sinasahod nila yon. Okay?
Ah, pag may sakit nung araw, no, tatanggalan ka ng dugo kasi ang paniniwala nila ang sakit mo ay nasa dugo. Para matanggal ang sakit mo, kailangan alisin yung dugo sa'yo. Naku, delikado. May namamatay diyan, ha? Oo. Yan, nung 18th century yan. Ngayon, alam nyo ba na si George Washington, sino si George Washington? Kauna-unahang presidente ng Amerika. Noong 1799, the first US president, he died after his doctors removed 80 o 40%, 80 ounces, 40% of his blood. Kasi yon ang alam lang ng doktor nung unang panahon, no? Ng panggagamot. Pag may sakit kang hindi gumagaling, di pa uso ang antibiotic. At hindi rin uso noon yung mga pain reliever. So para matanggal yung sakit mo, ang sakit kasi paniniwala nila nasa blood, tanggalin yung blood. Pag nasobrahan ng tanggal, hindi pa rin gumagaling, hanggang sa ikamatay mo na. Kaya pipirma ka na lang na kung mamamatay ka, patay ka. Hindi kasalanan ng doktor. Kasi yun lang ang alam ng doktor. Nakuha natin, 18th century yan. Sabi sa Bible, Leviticus 17:11, for the life of the flesh is in the blood. Kung wala kang dugo, wala kang buhay. Amen ba? Pang-sampo, washing under running water. No? Yung sanitation. Okay? Si Dr. Ignaz Semmelweis noong 18th century, going to 19th century, he was the first person to discover hand washing benefits. Yung paghuhugas ng kamay. Okay? Sa kanya na-discover yun. Pansinin niyo, manood kayo ng mga medieval movies. Paborito kong panoorin to, mga medieval movies. Yung mga madudumi ang daliri. Ang dudumi ang daliri, ang dudumi ng ngipin. Pag madumi daw ang daliri mo, madumi ang ngipin mo, papanood yung palabas, mayaman ka. Okay? So, madudumi ang daliri na mga unsanitary sila. Okay? Hindi nila alam na yung karumihan, kadugyutan, ay cause ng sakit. Hindi nila alam yun. Si Dr. Semmelweis, napansin niya kasi, ayon sa Britannica, pansin niya, bakit dito sa ospital natin, tuwing may nanganganak, halos lahat namamatay ang mga nanganganak na nanay. Pati baby nila. Anong dahilan? Nag-eksperimento siya ngayon. Lumipat siya ng ospital at sinubukan niya, doon sa ospital na sinubukan niya, maghugas lahat ng mga doktor tuwing galaw, kada galaw, hugas ng kamay, hugas. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sa eksperimento lang niya. Over a period of time, lahat ng magpapaanak na maghugas ng kamay. Alam nyo, to their surprise, halos walang namamatay. Napag-aralan nila ngayon, because of that, dumating mga studies na yung kadugyutan ng mga doktor nung unang panahon pala ang naging sanhi ng kamatayan ng mga nanay na nanganganak. Okay? So doon na nauso ngayon yung hugas ng kamay, nauso ngayon yung paglalagay ng mga alcohol, etc. Okay? Sabi sa Exodus chapter 30 verse 17 to 21, the Lord instructs Moses to make a bronze basin for washing. Aaron and his sons shall wash their hands and their feet, and they go into the tent of meeting or approach the altar so they may not die. Okay, nung araw, pag madungis ang kamay mo, madumi ka, papasok ka sa tent of meeting, sa tabernacle, sa temple, at mag-worship ka kay Lord, hindi ka nagugas ng kamay, baka mamatay ka. Okay? Kaya yung paghuhugas ng kamay, pagiging, bago umattend sa church, important. Maligo ka. Okay? So, Leviticus 15:13, and when he who has a discharge, ito yung discharge is what? Yung, basta madumi ka, yung babaeng, may inaagasan, ang tawag dito? Nireregla, sabi dyan, then he shall count for himself 7 days for his cleansing, wash his clothes, and bathe his body in running water, and then he shall be clean. Pilate, tingnan si Pilato. Di ba ba't si Pilato naghugas ng kamay? Para ipakitang malinis ako, wala akong kasalanan, hindi ko desisyon to, no? So, ginawan lang symbolic ang paghuhugas ng kamay. Naalala mo yung mga Pharisee, inakusahan nila ang mga disciples ni Christ, sabi nila, Jesus, bakit yung mga disipulo mo hindi naghuhugas ng kamay pag kumakain? Para sa kanila pala, ang paghuhugas ng kamay ay kultura na sa kalinisan. Biblical siya, ika nga.
Pero bakit ang mga tao ng medieval times at itong mga huli hindi naghuhugas ng kamay? Alright? Yan. Na-discover ngayon na magandang maglinis sa face mask and quarantine. Okay, eto na. Narinig niyo yung Black Death? Sino sa inyo ang hindi pa nakarinig? First time lang narinig ang Black Death sa kamay. First time, first time, first time. Ito ay pandemic. Isa sa mga kauna-unahan, kung hindi man ito ang pinakaunang pandemic na pumutok sa buong mundo, na mga tao bumubulagta na lang basta namamatay na lang habang nakatayo o naglalakad sa kalsada. Okay? Namamatay na lang sila. At sunod-sunod, di nila alam ano ba nangyayari sa mundo ngayon, basta na lang namamatay sila. Okay? Kasama ito sa entropy, by the way, ha? Ayan. Tapos, kinakariton-kariton na lang silang ikarga yung mga bangkay at nililibing ng sama-sama buhay. Wala silang ka-idea anong nangyayari sa tao. Ang akala nila, sinumpa, hinatulan lang sila at may dumating lang si kamatayan, dumating na lang at pinapatay ang mga tao basta-basta. Wala silang ka-idea na ito pala ay pandemya na. May epidemya na palang mga nangyayari. Black Death, also known as the Great Mortality or the Plague, was the deadliest pandemic recorded in human history. This resulted in the deaths of up to 200 million people in Eurasia and North Africa, peaking in Europe from 13th century to towards mid 13th century. 1347 hanggang 1351 pumutok itong pandemic na ito. Ang world population, itong matindi sa lahat na hindi ko maubos, maisip. Ang world population during that time, alam nyo kung ilan? 400 million lang. Sa buong mundo yan, ha? Okay? At ang namatay, out of 400 million, ilan? 50% ang namatay. Ha? Because of Black Death, because of that pandemic. Alam ba ninyo na yung pandemic na yan ng Black Death? Ito yung binanggalingan ng COVID-19. Ha? Ayan o. So, at alam nyo, nasaan ang Pilipinas dito? Kita nyo ba dyan sa picture? Ayan, napapalaki ba? Ayan o, sa picture. Pilipinas, wala. Yung may itim lang ang naapektuhan. Yung iba kasi mga lugar, mga Iceland yan eh. Mga lugar yan na wala masyadong tao eh. Okay? Kukunti ang tao dyan. At hiwa-hiwalay ang tao. Okay? Yung mga dikit-dikit ang tao, mga mauunlad na lugar, yan yung mga naapektuhan. Okay? Ang Pilipinas, wala. Hindi tayo naapektuhan dyan. Okay? Now, eto na ngayon ang mapa. Yung Asia, Europe at Africa, no? Ngayon, 2024, ang world population umabot na ng 8.1 billion ang population natin ngayon. As of March 11, 2024, ang COVID-19 worldwide, ang namatay, ilan lang? 7 million lang out of 8.1 billion. So kung ganito kadami ang tao sa buong mundo, ganito lang kakonti ang namatay. Mantalang nung ganito kadaing tao sa mundo, ganito kadami, kalahati ang namatay. Halos ubos. Alam niyo, ubos na ba dapat? Pero bakit hindi na ubos? Kasi may mga lugar na hiwa-hiwalay ang tao at hindi sila dikit-dikit. At hindi napupuntahan ng mga taong merong mga virus. Nasusundan natin? Mga lugar na nasa bundok, mga area na mga malalayo. Kaya hindi pa rin naubos ang tao. Pero yung lugar na yon na pinakita ko sa inyo na halos naubos ang mga tao, alam niyo kung bakit sila nagkaganon? Wala silang kaalam-alam nang ikinamatay nila ay sapagkat hindi sila naka-quarantine. Dikit-dikit sila. Hindi naintindihan ng mga Pinoy nung pinauso ang quarantine sa atin ng gobyerno. Hindi tayo sumusunod. Maraming mga sumusuway. Ito pala ang magliligtas ng kanilang buhay. Yan, 7 million lang out of 8.1 billion population nitong COVID-19. Sabi sa Leviticus 13:44, verse 44 to 46. Pakibasa, I'd like you to read this all together. Sabay-sabay, malakas. Ready, go. Anyone with such a defiling disease must cover the lower part of their face. They must live alone. They must live outside the camp. Cover their face, lower part of their face. Nasa Bible na. Kailan sinulat ang Book of Leviticus?
1,445 years before Jesus Christ was born. Sinabi na sa Bible yun eh. Hindi alam na. Alam nyo ba talaga ang sekreto? Pag binasa nyo yung history ng Black Death, kung bakit hindi natigil yung Black Death, hindi na kumalat sa hindi namatay lahat ng tao. Ito yung sinasabi ko, hindi na extinct ang lahat ng tao. Alam nyo kung bakit? Noong bumaba ng mortality rate sa Africa, sa Eurasia, at sa Europe, bumihina na, kumbaga, bumababa na. Wala na, uminto na. Tapos na ang pandemya natin. Naglabas na sila ng batas. Okay. Subukan natin. Lahat ng mga papasok na barko galing sa ibang bansa, lahat ng dadating, huwag natin papasukin, mag-quarantena muna sila. Ang term na ginamit sa lugar na quarantena, doon galing yung quarantine. Quarantena sa kanilang lingwahe, okay? Na ang ibig sabihin ng quarantena ay 40 days, 40. Diyan galing ang salitang yan. Now, 40 days silang pupunta ng isang lugar, isang island na sila-sila lang for 40 days bago sila papayagang makapasok sa lugar nila. Because of that, naging successful at binatas na ngayon. Alam nyo kailan ginawang batas sa Senado nila sa Europe? Ang quarantine law after 100 years. 1445. After 100 years, noong tapos na ang Black Death. Kung kailan tapos na ang Black Death, 200 million na ang namatay, sa kanila naisip ang quarantine, pero ang tagal ng sinabi ng Bible yon. At ang mga taong ito ay, alam nyo itong mga taong ito sa Asia? Alam nyo kung anong relihiyon nila? Alam nyo kung anong relihiyon nila? Catholic. May Bible na nung unang panahon. Amen? Bakit? Hindi nila binabasa ang Bible kasi. Nasusundan natin? So kung nabasa lang nila sa Leviticus chapter 13 na nakalagay pala doon, ganyan ang gagawin, di ganito gawin natin para hindi kumalat ang disease. Amen? Kung nabasa yan ng mga mambabatas ng kanilang bansa noon, alam niyo ba noon, ang akala lang nila, pag-pray na lang tayo, sige, ikaw may sakit ka, pag-pray na lang natin, sige, para ikaw ay, yung mga nanay at mga anak, pag ikaw may sakit, anak, sige na, diyan ka lang sa kalsada, bayaan ka na lang hanggang sa mamatay. Mga anak nila, hinahayaan na, kasi alam nila mamamatay na. Okay? Hindi nila pinapagamot. Kasi hindi nila alam kung anong sakit yun, meron eh. First time nila ma-experience yun, kaya Black Death ang tawag dyan. Blanco sila kung anong ibig sabihin ng sakit. So, yan, yung sinabi ko sa inyo, yung quarantena, 40 days, nandyan yan, okay? Alright, may article akong nakuhanan dyan. Panghuli, latest archaeological discoveries. Ano itong mga latest archaeological discoveries na to? Na-discover na ang Biblia ay totoo because of these discoveries. Si Ron Wyatt. Sino sa inyong nakarinig na kay Ron Wyatt? Taas ang kamay. He discovered kung saan natagpuan ang Noah's Ark. Maraming din naniniwala sa storya ng Noah's Ark kasi ito daw ay legend lang ng Bible. Ito ay kwentong barbero lang, pero totoo pala na merong Noah's Ark. Ang Red Sea Crossing na talagang hinati ng Diyos yung Red Sea, no? Hindi rin naniniwala ang mga scientists dyan. Ang mga theologians nagdududa dyan kung totoo ba talaga. Pero napatunayan na meron talagang naganap na Red Sea Crossing ng mga Israelites from Egypt going to the Promised Land. Ang Sodom and Gomorrah na talagang kinunaw yan. Saan yan sa buong mundo na-discover din niya yan. Ang Ark of the Covenant, no? At saka yung live blood ni Jesus. Tingnan natin ito isa-isa. So ito si Ron Wyatt, he discovered in the mountains of Ararat sa Turkey noong 1986 yung picture na yun, no, nasa likuran niya, ang Arko ni Noah na naka-buried deep down sa mud ng volcanic, nag-erupt yung volcano. Okay, so yan yung itsura niya, boat shape. Okay, pinagtatakhan lang yan ng mga tao bakit may boat shape dyan. Ang unang nagkaroon lang talaga ng lakas ng loob ay itong Amerikanong si Ron Wyatt para alamin kung ano ba talaga ito hanggang sinertify ito ng Turkey government na ito nga ang Noah's Ark. Lahat ng size, yung haba, yung lalim nito at lahat na ito sakto kung ano yung nakasulat sa Bible. Alright, ano pa? Yung Red Sea Crossing, hindi sila naniniwalang ang dagat ay gumano, nahati. Ha? Kung talagang nangyari yon, ha? Kailan sinulat ito?
Sabi sa Exodus, mga 1,500 years, nandyan pa yung mga chariots na lumubog dyan. Meron dapat tayong makikita. Ang ginawa ni Ron Wyatt, hinanap niya. Sige, punta tayo sa ilalim, hanapin natin saang lugar. Alam niyo ba, nahanap niya? Okay, ito yung nakita niya. Yung mga Egyptian chariots. Kita ba dyan? Egyptian chariots, nakita niya sa Gulf of Aqaba noong 1978. Okay? Ayan, sa computer imagery, nakita yung wheel at saka axle ng chariot. Yan yun, ha? Yan, So, kita mo, napuno na lang siya ng corals. Kita mo yung corals, magpo-form ng ganon. Di ba? Kung hindi talaga nabalot lang yung axle at saka wheels na yon. Ito pa, mga corals. Napupuno lang siya ng coral. Ayan ang mga nakuha na nila. Ayan, ang mga chariot wheels. Ayan. Ayan, nakuha na nila ng video. Okay. Yung mga gold na chariot wheels, ito ay sa pag-aari lang ng mga high-ranking officials na mga Egyptian warriors. Okay? Hindi tinatalaban ng mga corals ang gold. Okay? Kaya wala siyang kaya kuhang-kuha nila. Bawal kunin yan. Huliin sila. Hinahayaan lang nila. Kaya naging aquarium na lang ng yan. Naging museum na lang yung lugar na yan ng history na totoo ang Exodus. Ayan, ang dami nilang nakita dyan, Ayan, mga chariot wheels and axles. Madami yan. Isa pa, Mount Sinai. Matagal nang pinag-aralan ng gusto ng mga theologians, saan ba talaga binigay ng Diyos yung Ten Commandments? Kung totoong nangyari yung kwento ng Ten Commandments na yan, di dapat mahahanap kung nasaan yan. Alam niyo ba si Ron Wyatt din nakahanap niyan, yung Mount Sinai na yan, saan binaba ang Ten Commandments? Okay? Nakita nila yung blackened peak. Everybody say blackened peak. Yung tukting bundok, maitim, yung parting yun lang. May makita kayong documentary talaga sa YouTube na binungkal nila yung bato, itim doon, tapos pagbungkal nila, pagtingin sa loob, bato lang. Labas lang ang sunog. Kasi sabi sa Bible, yung apoy ng Diyos, pumunta doon sumunog, pagkatapos, sinabi ng Diyos yung kanyang Ten Commandments. So sinunog yan, fire. Okay, yan ang sabi ang Sodom and Gomorrah. Saan ba nakalagay talaga yan? Kung totoo talagang may Sodom at Gomorrah, kamakailan lang naman yan. Mahahanap dapat ng ating mga archaeologists yan. Ayan, nahanap na. Tingnan mo yung mga building sa Sodoma, formang building pa din na nilusaw ng apoy. Mga ashen remains, Ayan, mga building pa din sa Sodom and Gomorrah. Ayan, mga itsura ng building. Hindi yan mountain na inukit na lang ng panahon. Nakaporma talaga sila Ayan, mga ziggurat yan. Pag sabing ziggurat, ito yung parang pyramid of worship ng mga pagans noong unang panahon. Alright, ito yung nakuha nilang sulfur, brimstone na nakuha nila. Kulay puti na sulfur and brimstone galing sa heaven, bumababa na umaapoy. Makikita niyo yan. Grabe ang apoy niyan. Alright, yan nakabaon sa mga bato, ang mga sulfur and brimstone. Pinag-aralan nila to, nakita nila na walang ganito sa earth. Na itong puting bagay na ito, galing lang ito sa heaven na bumaba sa earth. Okay? Kasi ang meron lang daw sulfur available sa earth ay kulay dilaw. Ang sulfur na galing sa heaven ay kulay puti. Saan makikita ang sulfur? Sa mga volcanic eruptions. Okay? Walang kulay puti, lahat dilaw lang. Pero doon lang sa lugar na yon sila nakakita ng sulfur na kulay puti. Ibig sabihin, yung sulfur na bumaba, gumunaw sa Sodom at Gomorrah, galing sa heaven. Amen? Okay, grabe. Yung Ark of the Covenant, matagal nang pinaghahanap ito ng mga tao. Saan napunta yung Ark of the Covenant? Alam niyo ba itong Ark of the Covenant? Ito yung power na kung saan si God nag-headquarters sa temple during the time of the Old Testament, of the Israelites in the Old Testament. Na kapag yung high priest pumasok doon sa Holy of Holies kung saan nandoon yung Ark of the Covenant, tapos siya mismo hindi siya nakapagwash ng kanyang sarili ng blood,
siya mismo bigla na lang bubulagta. May tali siya dito sa paa na kadena, ano, para pagka narinig lang kumalabog na siya doon sa loob, namatay na lang siya. Kasi itong Ark of the Covenant, very powerful. Pag hindi ka naglinis mo na sarili mo bago ka pumasok doon bilang high priest, no? Mamamatay ka na lang basta. Hihilahin ka na lang naman. Hindi sila pwedeng pumasok, mamamatay din sila pag lumapit sila sa Ark of the Covenant. Hihilahin na lang sila palabas. Okay? Kaya yung high priest, bago siya mag-serve, ano, sa mga tao para hugasan sila ng dugo ng mga animal offerings, siya mismo una muna maghuhugas bago siya pumasok doon. So ito, very powerful ito. Naalala ko ito nung pasan-pasan ito ng mga tao, ano, pasan-pasan ng mga tao, tapos matutumba na siya. Matutumba kasi outbalance yung mga pumapasan. May dalawang tao na, oy, matutumba, matutumba, sinalo nila. Nahawakan nila yung Ark of the Covenant, bigla silang namatay. Bawal itong hawakan na kung sino. Because of this Ark of the Covenant, nandito sa loob ang Ten Commandments stone na binigay ng Diyos kay Moses, nandito. Nasa loob din daw nito, according sa Bible, ha? Nasa loob din daw nito ang sword ni Goliath na pinampatay ni David kay pinampugot niya ng ulo. Nilagay dito. Binigay niya kasi yung kay Samuel, itong sword ni Goliath. No? Tapos nilagay ito dito sa loob ng Ark of the Covenant. Nandoon yung mga bagay na yun. Okay? Sa loob ng Ark of the Covenant. Noong ang Israel ay talunin ni Nebuchadnezzar noong 586 BC, no? Giniba ng mga Babylonians ang temple at ang mga Israelites na nawala sa Israel, nabura ang Israel, nawala ang Ark of the Covenant. Hindi nila mahanap ngayon nasaan ang Ark of the Covenant. Ang daming sapantaha na baka ito ay, kasi gold ito eh. Yung Ark of the Covenant, all throughout, pure gold yun. Malaking pera yon. So pinag-iinitan ito ngayon na mahanap ito kasi malaking pera to. So ngayon, alam nyo ba, listen carefully ha, alam nyo ba na sa tinagal ng panahon, nahanap ito ng Ron Wyatt. Alam nyo kung saan? Kung saan nakatayo ngayon yung simbahan sa Israel. They dug into the deeper part ng building na yon. Doon niya nahanap yon. Na-find out na Golgotha pala yung lugar na yon. Doon pala pinako si Jesus Christ nung unang panahon. At doon nahanap yon. Hinukay niya at nakita ito. Itong Ark of the Covenant, lahat ng ito. Ito yung nakita niya. Yung candlestick, candelario, at saka yung pati yung sword ni Goliath, nakita niya din doon, no? Sa loob na to. Now, ito'y imagery na lang. Hindi kasi pwedeng ilabas ito eh. Alright? So, kaya maraming hindi naniniwala kay Ron Wyatt. Pero ang daming mga sumunod na mga documentaries na mga pumunta din doon at para sila ay diskubrihin din nila ito para magkaroon sila ng pangalan sa sarili nila. Ang nangyari, namatay lang sila. Kasi pag lumapit sila sa Ark, mamamatay sila. Ang pinayagan lang lumapit ay si Ron Wyatt. Hanapin nyo na lang ang story nito. Nasa YouTube ito altogether. Type in Ron Wyatt Discoveries. Okay? Alright. So, ganito kalaki yung sword ni Goliath at ganyan-ganyan ang itsura. Pinapurma na lang nila sa gumagawa kahoy. Yan ang wife niya. Alright? Ganun kalaki ang sword ni Goliath. Goliath is 9 feet tall. Ganun siya katangkad. Alright? Ngayon, finally, the blood of Jesus. Pakibasa nga. The blood of Jesus found. Ready, go. The blood of Jesus found dry on the Ark of the Covenant, which dripped from the crack of the rock where he was crucified. The earth Shook. rocks split apart. Matthew 27, verse 20. Sa Matthew 27:51, nakasulat doon, lumindol, nabiyak ang lupa, nabiyak ang mga bato, nabiyak yung bato na pinagpakuan kay Jesus Christ sa Golgotha. Walang sinabi kung ano nangyari kasunod. Si Ron Wyatt na find out niya, na pagdugtong-dugtong niya yung kwento kung bakit nabiyak ang bato, ano nangyari kasunod. Ito yung nangyari kasunod. Okay? Nung lumindol, namatay na si Jesus. Lumindol na. Di ba tinusok na si Jesus dito sa gilid? Ano yung lumabas? Dugo at tubig. Siyempre, saan bababa ang dugo? Ayan. Pumunta doon sa nag-crack na bato. Bumaba, tuloy-tuloy ang baba kasi nag-crack yung bato, nandoon pala sa ilalim noon.
ang Ark of the Covenant. Bakit? Ang tanong niya, ano nangyari kasunod nito? Ito nangyari kasunod. Nung makita niya ang Ark of the Covenant, eto na. Biyak yung nakatakip ng bato ang ibabaw, pero biyak. Bumukas na ganon. Ang loob, nandoon yung Ark of the Covenant, nasilip niya. Tapos, biyak, nung masilip niya yon, nahimatay siya. Alam niyo kung ba't siya nahimatay? 45 minutes siyang nawala ng malay. Napansin niya na lang na 45 minutes siyang nakatulog. Alam niyo kung bakit? Naalala niya, silip lang kasi sa maliit na lugar yan eh. Pagtingin niya, biyak doon, tapos ito biyak. Tapos may pula, parang dugo na natuyo. Naisip niya ngayon na kaya pala nabiyak yung bato nung mamatay si Jesus para bumaba yung dugo papunta dito at yung Ark of the Covenant mabasa ng dugo ni Jesus. Kasi alam ni Ron Wyatt, nakalagay sa Hebrews 9 verse 21 to 22, sabi doon, asahin nyo na lang ha, sinortcut ko lang, mahaba yan eh. Lahat ng mga ceremonial elements sa Old Testament, dapat mahugasan ng dugo. Literal. Kaya nung namatay si Jesus Christ, natapos na ang Old Testament kasi yung dugo na ni Jesus Christ ang naghugas sa Old Testament. Kaya natapos na ang Old Testament. At ang dugo ni Jesus Christ na rin ang naghugas sa ating mga kasalanan na hindi kayang hugasan ng dugo ng mga hayop sa Old Testament. Kaya nung makita niya ito, may blood doon, blood stain, tapos tumagos dito sa biyak na bato, na nandoon ang Ark of the Covenant, nahimatay siya nung maalala niya ang Hebrews 9:21. Kaya pala nabiyak yung bato nung namatay si Jesus. At alam, kinutkot niya yung dried blood, kinutkot niya, dinala niya sa laboratory sa Israel. Sa pinatanong siya, saan dito pinakamagaling na kilalang laboratory para meron ako ipapacheck. Dinala niya, pakicheck nyo nga ito. Watch it on the video, nasa YouTube yan everywhere. Wala nang nakatago ngayon. Lahat ngayon nakaladlad na, kaya hindi na uso ang mga encyclopedia ngayon. Lahat nasa ano niya. Okay, to watch the video. Sa iba sa inyo, napanood na ito. Okay? At ang sabi niya doon, lumabas doon na yung dugo. Patay na itong dugo na to eh. Ano to? Dry blood na to eh. Anong makikita natin dito? Sige, alam ko. Kasi si Ron Wyatt ay ano yan, medical practitioner siya. Alam niya na wala ng silbi yun, dried na lang. Basta test lang, haluin ng likido, whatever, and then balikan niya. Nung chinek nila, alam niyo ba, sabi nag-uusap yung mga medical practitioners at ang sabi na, bakit? Mr. Wyatt, kaninong dugo ito? Alam niyo ba ang dugo buhay? Sabi nila kay Mr. Wyatt, the blood is alive. Whose blood is this? It's the blood of your Messiah. Buhay yung dugo, dried blood, buhay yung dugo. Sa testing ng mga, kailan lang ito? Okay? Ganito, at isa pa, ito pang matindi rito. Yung human chromosomes, nagtataglay ito ng 24. The blood of Jesus only has 24 chromosomes. 23 chromosomes sa mother, yan ang kay Jesus, 1 Y chromosome lang. Ang normal daw, 46. 23 ang X plus 23 din ang Y. Para magkapares, nanay, ang blood, chromosomes galing sa nanay, galing sa tatay. Abnormal daw yung kay Jesus. Sabi niya, Mr. Wyatt, hindi normal, hindi mabubuhay ang bata ng ganito na walang tamang balanse ng abnormal. Pero hindi naman abnormal si Jesus. Ibig sabihin, yung nananalaytay sa dugo ni Jesus galing lang sa ina, walang galing sa ama. Kasi ang ama ni Jesus Christ ay ang Father. Amen? Hindi tao. That's why si Jesus Christ ay God. Ginamit lang yung mother's womb. Para mabuo ang katawan physical ni Jesus Christ. Nasusundan natin? Amazing, kailan lang ito na-discover. Alright. Panoorin nyo to, Ito ay konting clip lang.
that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? And Okay, dried blood is dead blood. Everybody knows that. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count. All right? That's done by living white blood cells. I took the blood into a laboratory in Israel. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. They said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. Examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father. This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. They said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters, yan po ang 12 scientific evidences ng biblical accuracy. Okay, na ang Bible talaga ay accurate. Amen? Pwede natin isalalay ang buhay natin dito. Mahalin niyo po ang Bible. Magkaroon kayo ng Bible. Ibigay niyo ang inyong buhay sa Panginoon sa magitan ng Bible. Alamin ninyo. No, spend time with God's Word. I'd like you to commit your life to the Lord. If you haven't committed your life to the Lord, having faith in the Lord, as much as everybody else, they have faith in God. But it is one thing to have faith and another thing to commit your life to the Lord. Bigyan ko lang kayo ng isang example before we close. Walang iniwan yan sa isang girlfriend o boyfriend na mahal kita. Oo, mahal kita. Pero hanggat hindi mo kinukumit ang sarili mo sa kanya para pakasalan siya, useless yung pagmamahal na yun. Amen? Naintindihan natin? Ganon din sa Panginoon. Oh, I know God. I believe in God. Unless you commit your life to the Lord, useless yun. Amen? Because everybody else believe in a certain God. Amen? Just because ito na ang nakagisna. No. God will reveal to you who He is. God will let you know His love. God will let you know His word. God is a personal God. Amen? Unless He becomes personal to you, He is never your God at all. He's just a God from a distance. That's why most people would say, siya. Sa yung taong nasa taas, sa kanya na nasa itaas. Hindi na kilala ang Diyos. But if He is personal to you, you know Him better, you know Him deeply because He is in you. Let the blood of Jesus Christ fill your heart, fill your life. No? His blood is alive today. His blood will never die. Physically, He can die. His blood, He can die, pero yung essence ng blood na yon, it will never die. No? Let that blood be in your heart today and in your life. All right? Commit mo lang ang life mo sa Panginoon. No? That's my challenge to you. At ang Word of God na pinag-aaralan natin ay hindi na po ito bago. Ito ay mas matanda pa sa pinakamatatandang matatalinong tao. At sinabi na doon, ang lahat ng alam natin ngayon ay nakasulat na doon. Kung ito ang Biblia ay hindi galing sa Diyos, ang mga karunungang ito ay hindi nahayag noon pang panahon. Kung ang ating talino ay galing lang sa siyensya, kailan lang ang siyensya? 16th to 18th century lang yan nagsimula. Sinabi na ng Lord ang lahat ng katotohanan sa likod ng siyensya. So if you don't believe in God, believe God right now because of what you have seen sa ating pag-aaral. Ito po ang ating mensahe ngayon. Purihin ang Panginoon. Sa lahat na makaabot ng tinig na ito,
nawa ito ay please send the link sa mga friends nyo, mga kakilala nyo, at nang sa ganon matutunan nila at makilala nila ang Panginoon at ma-realize nila ang halaga ng salita ng Diyos. Sabi ko nga nung nakaraan, ang Biblia, ang pinakamayaman mong treasure kapag meron ka nito. Amen? Antique ito. Okay, meron kang antiquity sa buhay mo pagka meron kang salita ng Diyos. Amen? Maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay. Purihin ng Panginoon. God bless you all.